Ang kwentong nabuo natin ay kwento ng kapitbisig na pagtaguyod sa adhikaing maitatag ang isang bansang makabata at batang makabansa. Ngunit anumang kwento, kahit gaano kaganda, ay sadyang nagtatapos rin. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Alright, welcome back to our channel mga guys. Ito, mayroon tayong mainit na balita, no? Breaking news. Ito, oh my God talaga. Oh, nagulat ba kayo? Ito nga, si Vice President Sara, no? Talagang binitiwan niya na ang Department of Education. Ayan. Yan talaga ang nakakagulat, no? Pero sa akin, ganyan talaga ang reputasyon ng mga Duterte, no? May mga delikadesa yung mga tao na yan, no? Mas importante sa kanila yung reputasyon kaysa mga posisyon dyan, no? Dahil importante sa kanila yung mga relasyon sa tao. Oo, importante yung relasyon kaysa posisyon. Ay, yun lang sa tingin ko kung bakit nagawa to ni Inday Sara, no? Pero talagang naisip ko na yan before na talagang bibitawan to ni Sara hanggat hindi titigil yung mga paninira, yung mga komunista na nandyan sa alam naman natin kung sino yan nandyan sa Kongreso, no? Kung hindi titigil yung mga yan, alam ko na along the way magbibiti din ito si Vice President Sara. And saludo naman ako sa ginawa ni Vice President at saka ang sayang lang talaga, sayang. Ang ganda pa naman ng mga nagawa niya. Ito nga sa speech niya dito, no? Talagang nabanggit niya yung mga taong sumuporta sa kanya at saka yung mga programa na nasimulan niya. And talagang nakakapanghinayang Madam Sara, no? Kasi ikaw lang talaga ang parang fit na fit diyan sa posisyon ng kasi teacher ka rin. Kaya talagang importante ka sana diyan. Pero kung ano man ang decision mo talaga, no? Andito lang po kami palagi sa inyong likod. And ang tanong ngayon dito, ano bang ibig sabihin nito mga guys? Ito na ba ang simula? Ang ibig sabihin ba nito talagang umaalma na si Inday Sara, no? Sa administrasyon ng mga panggigipit siguro. Oo. Ito, talagang ito inaantay ng mga tao. Ibig sabihin ba nito tutungtong na si Inday Sara sa stage ng maisog? Nako, isipin nyo yan Kung andyan na si Ma'am Sara, nako Marcos, talagang hihiyaw ang buong Pilipinas. Yan ang delikado dyan sa inyo Marcos, no? Kung si Inday Sara na kaya ang sasanib sa sa maisog at siya na ang magsasalita doon, ano kaya ang mga mangyayari dyan? Yan, delikado kayo dyan Mr. Marcos, no? Kasi yung mga tao nasuporta talaga kay Madam Sara, no? Hindi pa natin i-preempt ko ano talaga ang mangyayari. Sa akin, opinion lang yun, baka, tayo naman, hindi naman tayo nangangarap na talagang mangyayari na parang martial na naman uli. Ayaw natin yan yung martial uli. Tama yung kay Tatay Digong, no? We just want to be heard. We just want to be heard talaga. Huwag nyo lang i-oppress yung freedom of speech po. Kasi yun lang po ang tanging pinanghahawakan ng taong bayan po, yung speech. Sa inyo po yung pwesto, nasa inyo po yung lahat. Diba? Kung anong gagawin nyo, walang magagawa yung mga tao kasi kayo ang nasa poder. Kayo ang nasa otoridad, no? Kaya sana wag nyo namang i-oppress tong freedom of expression ng mga tao. Kasi kung gagawin nyo yan, baka pupunta na tayo dun sa another EDSA revolution naman tayo dyan. Sana naman, wala akong nangangarap na mangyari yan, Mr. President. Wala. Ako, nagbablog ako para hindi ako gusto umabot dyan sa ganyan. Ang gusto ko lang din na marinig, no? Marinig, it's about time
na makinig naman kayo ng mga tao. Wag lang yung puro sa tamblos-dos yung pinapakinggan nyo. No? Okay? Tunghayan muna natin tong kay Madam Sara. Magandang mga sinabi niya dito, guys. No? Pero para sa akin, hindi ako totally na-shock kasi alam ko along the way, she would do this. Kasi alam ko yung mga pagkatao ng mga Duterte, ayaw niya lang yung mga may bahid na mga pagserbisyo. Pag talagang maraming duda ang mga tao, bibitawan nila. O, sa inyo na yan. O, ibibigay talaga yan ng mga Duterte. Diba? Naalala nyo yung kay Tatay Digong sa War on Drugs na kinukundina ng oposisyon? O, diba? Binitawan niya. Binigay niya kay Leni Robredo kasi sila ang dakdak ng dakdak dyan. O. Sabi niya, o sige, ikaw na ang mag-lead dyan sa drugs problem. O. Ayun yung nabigay sa kanya. Wala rin siyang nagawa. Puro kaartihan lang. Di ba? Ganyan yung mga Duterte. Pag katulad kay Pulong. O, nag-resign din sa Pulong one time. Nung maraming pinag-intriga sa kanya. O, ganyan talaga yung mga pagkatao niya. Saludo tayo dyan, no? Saludo tayo dyan. Alright. Tunghayan muna natin ito mga guys. And don't forget to subscribe. Upang marinig mismo mula sa bibig ng ating mga guro, ng mga mag-aaral, at mga magulang kung ano nga ba ang iba't ibang pagsubok na pinagdadaanan nila araw-araw. Ang mga narinig ko ay sari-saring kwento ng katatagan, pagmamahal sa napiling bokasyon, at pagsisikap upang makamit ang mga munting pangarap. Ang matatag agenda is not a mere campaign. Rather, it encapsulates and defines what Philippine education, along with its approximately 28 million learners and almost 1 million teachers, already embodies. It is resilient. Our children are the children of heroes. They deserve no less than an education system that can fully unleash true potential and effectively mold them into vital contributors for nation building. As I speak before you today, I speak of the road we have traveled thus far. 2 years since we accepted the gargantuan task of heading the basic education sector, we have taken big steps towards institutional reforms through the improvement of our curriculum, the acceleration of basic education infrastructure and facilities, the promotion of learners' safety and well-being, and the provision of much-needed support for teacher quality and welfare. In the last 24 months, DepEd has launched a new curriculum for kindergarten to grade 10. As we open our schools on July 29, we highly anticipate its nationwide implementation. Our curriculum, however, is a mere scrap of paper without the necessary resources for its effective delivery. In order to provide resources such as textbooks, supplemental reading materials, as well as learning tools and equipment, we took strides to improve the procurement process within the department. By the first half of the year, we are on track to complete our textbook procurement as well as the purchase of e-learning cards. The fact of fiscal restrictions and inadequate resources is known to all. Therefore, DepEd has had to innovate in the provision of basic education facilities. Alongside building new classrooms, we tapped into digital infrastructure in order to address the congestion and avoid learning disruptions during times of calamity. Today, an additional 2,000 last-mile schools have been given internet connections through satellites, while 305 schools have been connected through fiber internet. By the end of 2025, we aim for all schools to be connected. With the emergence of technology and social media, our learners also face new and emerging challenges. Hindi biro ang maging mag-aaral sa panahong ito. In order to provide a safe and conducive learning environment for our learners,
we have launched a centralized reporting system through the Learners' Rights and Protection Office. By providing a hotline, we remind each learner that they are never alone. We continue to provide awareness and work with partner agencies to shield our learners and teachers from all forms of abuse, illegal drugs, terrorism, insurgency, and all forms of criminal activities. In our thrust to promote inclusivity, we continue to strengthen the alternative learning system and our special needs education. No child should be left behind. Teachers are truly the cornerstone of any education system. We have worked tirelessly to address your concerns through the National Educators Academy. We have provided avenues for teacher training and professional development. We have provided personal accident insurance to assist our teachers when they need it most. We have removed all administrative tasks to unburden our teachers, to bring them back to the classroom and to allow them to focus on teaching. We have also given our teachers their much needed rest, a 30-day, no mandatory or voluntary tasks break, which they are currently enjoying as we speak. I did not do this alone, nor do I claim to have done so. I would like to take this moment to express my profound gratitude to those who took part in this journey. To our partner agencies in the national government, thank you for your commitment towards a whole-of-government approach for basic education. To our local government units, thank you for keeping education and the youth as priority projects year in and year out. To our private sector partners, whether foreign or domestic, thank you for your resolve as education champions. To my DepEd family, Execom, Mancom, Central, Regional, Division, and school officials, teachers, and non-teaching personnel, thank you for your unwavering support, hard work, and dedication to serve the Filipino people. Mabuhay kayo. To our teachers, words can never capture how grateful the nation is for your sacrifices, for your passion, and for your unrelenting commitment to rearing the youth. Kasama, ang kwentong nabuo natin ay kwento ng kapitbisig na pagtaguyod sa adhikaing maitatag ang isang bansang makabata at batang makabansa. Ngunit anumang kwento, kahit gaano kaganda, ay sadyang nagtatapos rin. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Para sa isang matatag na Pilipinas. Mga kababayan, lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at bawat pamilyang
Pilipino. Syukuran. Alright, that's it. Thank you. Ayos lang, no? Take care po kayo, Madam Sara. Pahinga lang po muna kayo. And yun nga. Ano naman sasabi niyo ngayon? Ito ng mga Makabayan Black. Sige, sa inyo na. Kayo na ang mag-lead dyan sa DepEd. Tingnan natin yung galing nyo. Ba? Nananawagan kayo palagi na Sara resign. Ayan. Ibiligay na sa inyo. Kayo na bahala dyan. Mga tambalos-los naman kayo. And yun nga, no? Good luck na lang ito kay Madam Sara. Pahinga na lang po kayo dyan, ma'am. At nandito lang po kami palagi po sa likod po ninyo. Relax. Mabuti pa yan ganyan, Madam Sara, no? Wala pressure. Hayaan na natin yung mga naninira dyan sa Kongreso. Kayo na. Sa inyo na yung posisyon na yan. Alright, comment naman kayo guys kung ano yung sa palagay nyo dyan, ha. Thank you for watching.